ang naglilipanan ngayon, fake news. At dahil sa panahon ngayon, sa political climate, merong inciting to sedition din. Matanong ko lang kayo, dahil kayo po, matagal pong prosecutor po ba kayo? Wes? Judge po ako dati. Judge po. So talagang hasang-hasa po kayo. RTC Manila. Opo. So ngayon dahil nga napakainit po ng political climate natin, para lang sa kaalaman ng ating mga nagpo-post sa social media, paano ba mo ba matatawid yung linya na yan na ikaw ay you are just exercising your right to free expression, freedom of expression, freedom of speech, at tinawid mo na yung linya at yan ay cyber libel na. Opo, yan po din ang lagi kong sinasabi. Meron tayong freedom of speech, freedom of expression, but then that is not absolute. Meron po yan na limitation. Yun nga po, pagka lumalampas ka na sa parameter ng batas, nakakakomit ka na ng crime, like you are already committing cyber libel or nagkukumit ka na ng parang inciting to sedition, ay pwede ka nang kalusin ng pamahalaan. Hindi na tama yung ginagawa mo. Ganun po yun. Kasi meron kasing mga posts, katulad din po ba ng libel, na ang importanteng elemento po ay yung malicious intent. Kasi maaari naman na totoo yung sinabi mo, totoo yung pinost mo, pero ang intention mo, yun nga, may malis. Ganon din po ba sa cyber libel? Kasi maliwanag yung kasinungalingan yung pinost mo, talagang ikaw yung makakasuhan. Pero yung may katotohanan yung pinost mo, pero yung meron kang malicious intent. Opo. Remember, sa cyber, sa libel po, truth is not an excuse. Pagka mayroong malicious intent ka in saying that, yung tao na libel ay maaaring magsampa ng reklamo laban sa iyo. At ayun nga, tulad ng yan nga, nasabi ko, kailangan merong formal complaint. But the NBI, the law enforcement office natin, cannot act motu proprio when it comes to that matter. So, Attorney Santiago, ay itong nangyayari po ngayon, parang tama ho ba yung nabalitaan ko, nabasa ko po, na simula nung naaresto po si former President Duterte, talagang bigla po talagang mas uminit pa po ang ating social media, pro and anti-administration. And sabi nyo nga, you're already clamping down on 20, may mga suspects na po kayo. Ano po ang pwedeng harapin po nito? Kayo ho ba ang magsasampa po ng kaso laban po dito sa mga nagbibigay po ng mga fake news? At anong pwede nilang harapin? Ano po ang penalty? Kulong ho ba yan? Bailable po yan? Para po matakot na rin po yung mga may balak pa na magbigay po ng fake news. Ay, ano po yan? Hindi lamang po dahil dito sa present political atmosphere natin. Magmula po nang umupo ako dito sa NBI, ipinahayag ko na po na magkakaroon kami ng proactive approach dito sa cybercrimes. Meron nga po kami tinatawag na cyber patrolling. So noon pa man po ay continuously ay minomonitor namin lahat ng nangyayari sa ating cyberspace. At yun nga po, tama po kayo ng inyong observation. Lalo pong dumami ngayon because of the present political scenario sa atin, lalo pong dumami, lalo pong vloggers, fake news, lalo pong dumami. Yung mga tao ay nagiging emotionally attached sa politics. Ganun po. Kaya lalo kami closely monitoring. Ganun po. Follow-up question ko lang po doon. Ano po ang pwedeng ikaharap po nitong mga taong po, itong mga vlogger, kung sakali man po sila po ay na guilty, And para po matakot na po itong mga tao na nagbibigay po ng fake news. Anong pwede nila iharap?
Yes, meron pong ano naman kami, wini-weigh namin, tinitimbang namin maigi. Meron naman na mga nagsasalita sa social media, they are just expressing their feeling, no? Yan ay malaya po yan. Sinasabi ko nga po ay yun pong lumalampas na sa parameter, like nag-aaya na ng for example, kaguluhan, people power, yan po ay saklaw na po yan ng ating batas na inciting to sedition. Kaya yun po ay pinag-aaralan po namin mabuti yan. Na hindi naman kami makabiolate doon sa ating freedom of speech, freedom of expression. Ganun po. Wini-weigh po namin lahat yan. Hindi naman na basta na lang against the government, tira, against the government, tira. Hindi po. Maaari po silang magpahayag ng kanilang opinion, comment, damdamin nila. Pero yung isabihin na lang po nila yun. Ganon. But then, wag na silang maghimok na gumawa ng krimen ang ating mga mamamayan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.